supervisor ng grade 8 at guro sa asignaturang Pilipino at ELE at grade 10 ELE. Siya ay kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa lokal ng Green Estate, distrito ng Cavite, at siya ay kasalukuyang may tungkulin sa Japonesa sa ating pong lokal. Bigyan natin ng mainit na palakpakan ng ating panauhing pangdangal, si Ma'am Arlene Bautista. Maraming salamat po, Ka Wesley, sa iyong gandang pambungad at pagpapakilala sa akin. At muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po ay tunay, no, na nararapat po nating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating pamamahala ay itinulot na magkaroon po ng mga ganitong gawain. Maisagawa ang SPKP o ang Summer Pre-Kindergarten Program. At syempre, magandang umaga po sa ating mga kagalang-galang na mga panauhin, sa ating mahal na destinado, ang Kadyo Marie, at ang ating pong mga kasamahan po ng Kadyo Marie, ang manggagawa po natin, ang KJR and Kadyomen. At sa ating pong mga minamahal na mga magulang, sa ating mga kapatid na may tungkulin, na sila po ay wala pong sawang nagpakita ng kanila pong pagtulong upang maisakatuparan din po ang ganitong mga gawain. At syempre po, kay Teacher Che, ang kanila pong naging guro na walang sawang nagturo sa kanila, kahit na po si Ma'am ay nasa uninterrupted vacation, ay talaga pong ibinuhos po niya ang kanyang oras para maturuan po ang inyong mga anak. Sabi ko nga po, lagi ko sinasabi na ako talaga ay saludo sa mga guro, sa mga maliliit na kabataang kagaya po nila. Kaya ako po ay kumuha ng high school kasi medyo yung akin pong kakayanan ay mas gusto ko sa high school talaga kasi sila po ay medyo kailangan talaga ng hands-on, di ba po, Teacher Jay? Tapos, sabi nga po nila, ang pagtuturo sa mga maliliit na bata ay mahirap pero masaya. At higit sa lahat, sa amin pong mga kabataang bituin ngayong araw, so kayo mga kabataan ating ang star sa araw na ito, ang ating mga graduates, magandang umaga. So, maligayang pagdating sa isa sa pinakamagandang araw ng inyong buhay. So ngayon, nakatingin ako sa mga mukha nila, ng mga batang nung unang araw, alam kong medyo sila po ay hirap gisingin ng kanilang mga magulang. Tama po ba mga mamis? Kasi maaga silang gigising, papasok dun sa klase. At ang iba naman ay alam kong excited na sa kanilang pagpasok. At may ilan pa nga na umiiyak kasi gusto nila, nasa tabi lang nila si mommy at daddy para sa kanilang pag-aaral. Tama po ba mamis, na-encounter po ba natin yan? Na halos ayaw bumitaw sa kanilang lola, sa kanilang mommy. Yan po. So, pero gaano man kaikli ang panahon ng kanilang pag-aaral, bagamat ito po ay maikling panahon panahon lamang, ay masasabi po natin napakaraming nagbago. Mga mahal na naming mga bata, alam niyo ba kung bakit nakasuot kayo ng toga ngayon? Alam niyo ba yon mga bata? Ba't kayo nakasuot ng pink at saka blue na toga? Alam niyo po ba? Kasi ngayon ay gagraduate kayo. At hindi lamang po para ipakita na kayo ay matalino, kundi matalino talaga kayo. Ito ay para ipakita din na hindi kayo sumuko, natutunan ninyong bumuo ng letra. Di po ba, Teacher Che, yung A, B, C, D, yan, natutunan ninyong isulat. Natutunan din ninyong bumilang. Natutunan ninyong makiisa sa mga kaibigan at kung minsan ay makiisa pa kahit na ayaw nyo na. Diba? Yung kahit napipilitan na, ayaw. Bayan si teacher, daming pinapagawa, gusto ko nang umuwi. Pero, nalampasan yung lahat yon. Natutunan ninyong makinig at natutunan ninyong subukan kahit mahirap. At iyon ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ito naman po ay para sa mga magulang. Salamat sa bawat almusal na inyong inihanda na minsan ay halos hindi nyo na din alam kung saan ninyo kukunin.
sa bawat sapatos na isinusuot ninyo sa inyong mga anak, sa bawat takot ng inyong anak na pinigilan ninyong maging dahilan para sila ay sumuko. Kayo ang tunay na guro sa bawat batang nandito po ngayon. Kayo po yung pinakaunang-unang naging guro po nila sa tahanan. Palagi ninyong tatandaan, ito po yung gusto kong ipabaon bago po ako magtapos, yung 4Ps. Alam niyo po ba yung 4Ps? Hindi po ito yung 4Ps na binibigay po ng gobyerno, no, para sa mga Pilipino. Ito po ang 4Ps natin ngayong araw. Unang P ay ito po yung pagsusumika. Ano po, patuloy po sana ninyong ituro sa kanila kung paano pahalagahan o ang kahalagahan ng pagsusumika o pagpupursigi sa kanilang pag-aaral. Maging kayo, mga mommies and daddies, ay huwag na huwag po sana kayong magsasawa na patuloy na kumayod para maibigay ang kanilang mga pangailangan sa inyong mga anak. Kung babalikan nga po natin, no, kung babalikan ko yung mga panahong paano ako nagsimula, bago ako humantong kung nasaan man ako ngayon, baka po hindi tayo matapos at baka magkaiyakan pa tayo. So, pero yung pong mga importante na, o yung mga episodes na hindi ko po makakalimutan sa buhay ko, na naging inspirasyon ko po sa aking pagsisimula. So, simpleng buhay lamang po kasi ang meron kami noon. Nakatira kami sa probinsya, so probinsyana talaga ako. Naalala ko pa nga kapag mag-aaral ako ng leksyon sa bahay, ito po yun. Ang gamit lamang po namin, kung familiar po kayo yung tawag nito, yung sinulbong po kasi sa Ilocano, yung parang bote lang po siya ng pinaglagyan ng mantika, tapos nilagyan lang ng tela sa loob at kaunting gas. Tapos yun na po yung nagiging ilaw namin sa buong magdamag. So doon, gamit ko lang po yun, nandyan ang lampara kung tawagin po ngayon. Tapos doon nag-aaral po ako ng aking leksyon. Pagpasok ko tuloy kinabukasan, pinagtatawanan ako ng mga classmates ko kasi yung ilong ko maitim. Hindi po yan dahil sa kung anong bagay. Kundi mula po yun sa lampara o dun sa sinulbong na gamit ko, yung usok po na nalanghap po habang ako ay nag-aaral. Kasi sa totoo lang po, sa probinsya, parang kami po ata yung pinakahuling nagkaroon ng kuryente. Kaya nakikinood lang kami sa kapitbahay, kahit na bumabagyo, pupunta kami sa mga kapitbahay na may kuryente na. Pero doon po natin makikita, no? Yung pagsusumikap po para makapag-aral. At mula doon, sa pagsusumikap pong yun, kahit na kami man yung pinahuling nagkaroon ng ilaw, ng kuryente, ay nagkaroon pa ako ng honor sa kinder. So ako po ay naging first honor ng kinder po ako. Ito po yung mga importanteng episodes ng buhay ko na hindi ko makakalimutan na gusto kong i-share. Kasi kumbaga doon po makikita niyo din kayo mga magulang na si ma'am pala, kahit na siya ay nasa ganong nakagraduate na ngayon, ay doon din siya nagsimula. Ano po? Tapos ikalawang tip po natin ngayong araw, malapit na po kasi 4Ps lang to. So, ikalawa po ay ang pagtitiis. No? Magtiis lamang tayo mga magulang. Alam ko po ng ating buhay ay hindi madali. Hindi madaling ating pamumuhay, lalo na po sa kasalukuyan. Kinukulang tayo sa pangangailangan, pero turuan natin silang magtiis, pagtiisan at makontento sa kung anong meron po tayo. So, dati nga po ang akin lamang pong baon sa pagpasok nung ako na ay nasa elementary, ay 2 pesos, dos lang po. 2 pesos kasi nung panahon, hindi pa lang po ako ganong katanda, no? Nung panahon lamang po na yon, yung 2 pesos, meron na po akong nabibiling ice candy. Kasi full day po kami doon, so piso sa umaga, uuwi muna ako, tapos yung isang oras na yon, si mama nagluluto na po ng kamote Q, banana Q. Sa aking break time, bago ulit pumasok sa hapon, nagbabahay-bahay po ako para magtinda ng kamote Q at banana Q. Panganay po kasi ako so ganun po yung pinagdaanan ko. No, tapos nung nasa high school na ako, 20 pesos na kasi nandito na ako sa Maynila. Hanggang grade 5, nandun po ako sa probinsya, then high school sa Maynila na, 20 pesos na. Pero yung 20 pesos po na yun ay 12 pesos ay pamasahe sa tricycle. So, ang natira na lang ay 8 pesos. Pero half day lang naman sa Maynila. So, nakakabili na ako doon ng ice candy pa rin at saka biskuit. May kasama ng biskuit.
Tapos, yung papa ko po kasi noon, para lang po marinig po ng mga magulang na kahit ano man po yung ating hanap buhay ngayon, simple man yan, ay palaging panatag tayo. Sila ay binabakuran ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil mga minamahal kong mga magulang, nais ko pong maging tapat sa inyo. Nais kong sabihin na kayo ang pinakamahalagang guro ng inyong anak sa tahanan at kayo ang mga guro sa loob ng kanilang puso. Tandaan mga Miss and Daddies, ang pagtatapos ay hindi po katapusan, kundi ito ay pagsisimula ng pagbubukas ng pinto patungo sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Muli mga bata, pagbati sa inyong lahat, mga anak, babies, pwede bang tingin kayo sa mga parents ninyo at sabihin ninyo na salamat po mama at papa. Tingin kayo kay mami. Sabihin nyo salamat po ma'am. O sige, palakpakan na lang natin sila mami, sa daddy, yan. Kasi sila yung nag-alaga, nagdala sa inyo sa school, at syempre si Lola, di ba? Si Lola, si Tita, yan. Congratulations po muli, mga anak, mga bata, at sa inyo din pong mga magulang. At sa lahat po ng mga naging punong abala sa programang ito, congratulations at maraming salamat po. Hindi na magsasalita isang teacher. Maraming salamat po sa aming butihing panauhing pandangal.